Ngayon, dito naman tayo sa ating mixture problem. Again, ito ay galing sa isa sa ating mga followers na pinipm niya sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn. Done na tayo dito sa number 1. So, ito na yung sagutan natin. Isa-isahin natin kasi marami ito. Kung gusto nyong mahanap yung iba pa, pwede nyong isulat mismo yung problem, idugtong lang yung Leonalyn para mas madaling ma-sort out yung dati na nating mga na-upload na nasagutan na mga math problems. Otherwise, tingnan nyo yung mga description ng mga videos natin kung nandun ba yung mga links. So anyway, let's read the problem number 2. How much volume of a 60% acid solution must be added to 10% of 10 ml of 40% acid solution to produce 45% solution. Nagets nyo ba yun? Itong mixture problem na ito, kapag sinasabing added to, so mag-add tayo. Ilang porsyento ng acid? 60%. How much daw yung volume? Alam ba natin kung ilan yung volume? Let V para sa volume or yung ml mismo dito sa 60% na yan. So letter V tayo ang ilagay natin. Or pwedeng X, Y, Z, kahit anong letra ang gusto nyo. Hindi kasi natin alam kung ilan. How much volume of 60% must be added to, i-add daw natin sa 10 ml of 40% acid solution. 40% daw yan siya, yung 10 ml na yan. So, kung i-add natin yung volume, kung ilan yun, kung ilang ml yan siya, kung i-add natin yan, this will give us V plus 10. Hindi mo natin alam kung ilang volume yan siya. So, V plus 10. Now, kung dito naman sa mga porsyento, yung 60% plus yung 40%, can produce daw sa 45%. So, bali, 45% dito sa V plus 10. Therefore, this will be 60% of V plus 40% dito sa 10. That will give us 45%. Nasa given ito mismo ha, 45% dito sa V plus 10. Ito na yung equation sa mismong problem na ito. So, kung i-rewrite natin ito lahat, okay? Tandaan, itong 60%, hindi pa natin alam kung ilan yung volume dyan. So, 60% of V or i-multiply natin yung 60% dito sa volume. Yung isa naman ay 40% dito sa 10. So, 40% times 10. And then yung 45 ay i-multiply natin sa total which is V plus 10. I-rewrite lang natin para mas maganda. Yun ay explanation lang. Bali, yun yung pinaka-detalye. So, 60% of V, let V sa hinahanap natin, add natin sa 40% dito sa 10, tapos yung total daw ay magiging 45% dito sa V plus 10. So, ngayon, itong equation na ito, since magkabila merong percent sign, i-ignore na lang natin yung percent sign. Pariho lang yung sagot. Ignore nyo lang. 60 times V, this is 60V plus 40 times 100. Again, ini-ignore lang natin yung percent sign. Pariho lang yung sagot. So, this is 400. 45 times V, this is 45V. 45 times 10, this is 450. Ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. Si 60V at si 45B, and then itong 400 since pang-add siya dyan, kapag matransfer pang minus na siya sa 450. Ito namang si 45V kapag matransfer naman, ay pang-minus na siya sa 60V.
So therefore, ganito na yan siya. Keep lang natin si 60V. Itong si 45B ay pang minus na siya dito sa kabila. Ang matitira naman dito ay yung 450. Pang minus na si 400. 60V minus 45V, this is 15V. 450 minus 400, this is 50. Now, para makuha natin yung value ni V or yung hinahanap natin dito ba na volume, since si 15 ay pang-multiply dyan, pang-divide na yan sa kabila. So, we have 50 divided by 15, yan na yung sagot. So, isa-isahin natin itong pag-divide. 50 divided by 15. Ilang 15 sa 50? Tatlo yan siya. 15 times 3, this is 45. 50 minus 45, and this is 5. Yung 3, yan yung whole number natin. Sulat natin dito. Yung 3, yan yung whole number. Yung remainder na 5, yan yung numerator. Kopyahin lang si 15 na denominator or yung pang-divide natin. Si 5 over 15 ay malist natin yan by finding the greatest common factor, which is 5. 5 divided by 5, and this is 1. 15 divided by 5, and this is 3. Therefore, ang sagot dito ay 3 and 1/3. Nasaan itong 3 and 1/3? Letter A. Next, ito naman yung abangan nyo. If there are 9.66 kilometers in 6 miles, how much, isa lang yung L ng miles? How many kilometers are there in 15 miles? Yan yung abangan nyo sa next na video. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.